sa ating mga paring tagapaghubog, kay Father Rolly, Father JV, Father Ryan, Father Rico, Father Jojo, Father Leo, Father Edwin, at ang ating former rector, Father Joey. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pamilya, kaibigan ng ating bagong inordinahang pari, magandang gabi po sa inyong lahat. And to you, my brothers seminarians, brothers and sisters, magandang good evening po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung bakit ako yung inatasan ni Father Matt na magbigay ng homily para sa kanyang Thanksgiving. Pero dahil patrono po namin si Jose, hindi ako po ay mag-obey na lang po sa kanya, no? Because Joseph is also obedient to the Father. Oh, kita mo yun? Isingit pa. Tayo po ngayon ay nagtitipon-tipon upang magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng bukasyon at biyaya ng pagkapari na ibinigay sa ating kapatid, si Father Matt. No? At dahil piyesta po ng aming klase ngayon, ang klase de San Jose, minarapat po ng aming klase na bumalik ulit sa tahanang kumupkup at naghubog sa amin upang magpasalamat. Wala po dito yung dalawa naming kaklase dahil may mga prior commitment na po sila. Si Father Nicole po ay andun sa Borongan, siya po yung priest of the week. At si Father Philip naman po, siya po yung presider sa piyesta ng seminary din po nila. Magandang bumalik para magpasalamat. Magpasalamat sa institusyong ito dahil dito natagpuan namin, nakita namin ang mukha at awa ng Diyos. Nakakatuwa po na bumalik ulit dito sa San Carlos na minsan din kumukup sa amin. Parang kailan lang, no? Wow, parang kailan lang. Na nakaupo din ako dyan sa inyo. Gagaya nyo, nakaupo din sa likod. Time-team na nananalangin, nagdadasal, no? Ngayon, nagbibigay na ng homily sa inyo, sa harapan nyo. Pero masarap balikan, bumalik ulit sa tahanang kumupkup na tinuring naming bahay na din. Bumalik upang hindi makalimot sa kung saan naging mas konkreto pa ang aming bukasyon. Bumalik sa mga pera-perasong karanasan upang makulayan ang paraisong aming nararanasan ngayon bilang mga pari. It is good to go back once in a while so that we will rediscover God's love and fidelity in our own vocation story. Bumalik para muling maalala na nariyan ang Diyos sa bawat yugto ng aming buhay. Pagbabalik. Maganda pong tingnan yung imahe na binibigay sa atin ng pagbabalik. No? Bakit ba tayo nagbabalik, bumabalik? Sabi nila, bumabalik ang isang tao upang makaalala, maalala ang karanasan. Bumabalik dahil may naiwan. Bumabalik dahil mahalaga sa kanya. Bumabalik dahil nagmamahal siya. Marahil siguro ito yung rason kung bakit binalikan ni San Jose si Maria pagkatapos mapanaginipan ng anghel. Binalikan dahil nagmamahal si San Jose. Naalala ko pa minsan, natanong ko sa aking sarili kung bakit hindi vocal yung mga magulang ko pagdating sa pagmamahal. Ni minsan hindi ko narinig ng nagsabing I love you yung parents ko sa akin o kahit sa mga kapatid ko. But as I grew up, little by little, I finally understood they have different way of expressing their love, different love language. They showed their love through actions, and sometimes, ika nga, action speaks louder than words. Mas kumbinsido pa rin sa well said,
yung well done. Mas lalo ko pa itong naintindihan sa buhay ni San Jose. In the Gospels, we won't hear Saint Joseph talking. It's always the author describing what Saint Joseph does and is about to do. And it's as if the author has muted Saint Joseph. Though silent, Saint Joseph's actions speaks volumes. Makikita natin sa buhay niya ang isang uri ng pagmamahal. Ang pagmamahal na hindi man napapansin, pero siguradong nararamdaman. Di man marinig sa mga salita, pero siguradong nararamdaman sa mga kilos at gawa. Saint Joseph was able to endure the many hardships and problems a father has to bear because he loved unconditionally. Ni minsan hindi siya humingi ng kapalit. But my dear brothers and sisters in Christ, we are in a generation where many has lost their faith in love, in real love. Today, the solemnity of Saint Joseph and the ordination of Father Matt reminds us to believe in love again. Mahirap magmahal. Mahirap magmahal nang walang hinihinging kapalit, pero kaya. And loving is not just a walk in the park. It entails sacrifice. Out of this sacrifice, a chaste love is born. A love that is pure. Ang pagmamahal na sinubok ng panahon at pinatatag ng mga sakripisyo ay nagiging bukal, ay nagiging tunay, tulad ng pagmamahal ni San Jose kay Jesus at Maria. My dear brothers and sisters in Christ, ang pagpapari ay hindi trabaho o tungkulin na kailangan lamang gampanan. Ang buhay pagpapari ay buhay na puno ng pagmamahal. Hindi tayo pinili ng Diyos na maging pari kasi magaling at mas mabait tayo kaysa sa iba. Tinawag niya tayo sa buhay na to dahil siya ay pag-ibig. Kagaya ni San Jose, naway paglingkuran natin ang mga tao ng may pagmamahal. Hindi sana tayo mabahala kung hindi man nila matutumbasan ng pagmamahal na binibigay natin, sapagkat ang totoong nagmamahal ay hindi naghahanap ng kapalit tulad ni San Jose. Sa ating ebanghelyo, narinig natin na iiwanan na sana ni San Jose si Maria dahil ito ay nagdadalang tao na. Ngunit kahit hindi niya masyadong naintindihan ng mga nangyayari, tinanggap niya si Maria at ang panyaya sa kanya ng Panginoon. Sa ating buhay, hindi natin maintindihan lahat. Minsan, madami tayong tanong sa Panginoon, pero sana manatili tayong tapat at naniniwala sa Diyos. Ang pagmamahal ay hindi lamang isang emosyon. Ang pagmamahal ay nakikita sa katapatan, manatili, ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Maniwala sana tayo sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal, mas nauunawaan natin ang buhay ni Kristo. At ang pagmamahal ay nagpapabanal. Amen.